Yan, what's up mga idol, Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito ngayon tayo sa Yamaha Tre Shop, Premium Corporation, General Santos City Branch. So yan, meron po tayo dito ang Yamaha Mio Gear S. Ayan, yung pinakabago, 2026 model po ito. Yan, dalawang kulay po yung nasa harapan natin. Grabe. Sobrang pinaastig talaga yung design niya. Tapos may mga features na dinagdag. Ayan o. Alamin natin yung updated price, installment, at bigyan natin ng quick review. Bakit ito yung kukunin yung motor mga idol. Siyempre, unahin muna natin pagdating sa price. So, dito pa rin tayo nag-inquire sa Premium Corporation. Ayan. Mio Gear S, SRP. Ayan po. 81,900 pesos. Ayan, 81,900 pesos. Meron ka ng ganito kagandang motor. 125cc po ito. Pagdating naman sa installment, magda-down po tayo ng 6,900. Then sa 1 year, 12 months ay 7,995. Sa 2 years, 24 months ay 4,710. Sa 36 months, 3 years ay 3,640. Maganda po dito kasi may rebates pa siya na 200 pesos. Then napakarami niyang freebies like na ito. Free tipil insurance, helmet, jersey, 3 years LTO registration. Ayan o. Then maganda pa ngayon kasi may ano pa kayo. Ayan o, motorcycle cover. Meron pa po siyang free. Ayan o. Napakaganda mga idol. Napakasulit din ng kanyang kulay mga idol. So meron po tayo dito. Ayan o. So ito yung glossy gray. Ayan, ganda. Napakapulido. Tapos mapapansin nyo po dito. May hard plastic po siya dito na kung sakaling matumba, protektado yung motor natin. So dito sa tatama. Okay na okay po talaga yung bagong upgrade nitong Mio Gear S. Ayan o. Tapos dito naman sa harapan, meron po sa ditong matte black. Tapos yung mga korte po nito, dito sa head niya, yan, may pinanguso siya dito. Pinatas yung nguso niya. Tapos wala siyang masyadong design, walang masyadong sticker. Yan po. Then dito naman sa parting baba, so dito naman po natin makikita yung gear, stickers, Mio Gear S, Advanced Key System, nakalagay dito. Wow. Tapos yung design ng kanyang headlight, para ng tipaklong. Ayan o. Maganda po dito kasi naka-LED po yan, LED. Then signal light naman dito sa parting baba. Ayan o, parang sa sniper lang. Naka rin po ito, halogen bulb pa rin po siya. Ayan o. Maganda rin po itong may siya, navy blue na matte yung kulay niya. Ayan po. Napakasulit. So ito naman po yung front fender niya, malapad. Ayan o. Tapos yung pag naka-side yung design niya, maganda rin yung tabas mga idol. Ayan. Dito naman natin makikita yung busina niya. Silver din yung kulay ng kanyang horn niya, itong busina. Telescopic naman, di masyadong kita. Pero medyo may kaliitan po siya. Pero okay na okay pa rin yan sa 125cc. Then pagdating sa braking system po nito sa harapan, maganda kasi naka-hydraulic disc brake, single pot piston caliper. So ito naman po yung disc plate niya. Medyo cute lang din. Isa pang maganda talaga sa motor na to, yung laki ng kanyang gulong dito sa harapan. So ang size naman po nito, 110 by 70. Then 12 inches yung laki ng kanyang mags. 12 inches mga idol. Then naka-glossy black yung kulay niya ng mags. Then may sticker po siya dito. Mio Gear. Ayan o. Ganda ng pagkaka-sticker niya. Naka-tubeless na rin po ito. And then naka-street tire. Dito naman po tayo sa handlebar ni Mio Gear S. Ganda. Tingnan nyo naman dito sa left side. So dito po yung brake niya sa likuran. Ganda ng hand grip niya. Ayan po. Ayan o. Napaka-smooth niya. Then, ito naman po yung high beam, low beam na switch. Turn signal light, horn. Then, pinaka-instrument panel gauge na bago na po siya mga idol. Mas maganda. Ayan o. Square na yung niya. Yung LCD niya. Ayan o. Napakaganda mga idol. Fully digital na po yan. Stop and start system. Hazard switch. Maganda kasi may hazard siya. Then, electric start. Ayan o. So, ito naman po yung pinaka-throttle niya. Grabe. Smooth lang talaga. Yung mga brake lever niya, aluminum po siya. Then, pagdating naman sa mga pocket niya, dito sa harapan, compartment. So, meron po sa ditong compartment. Ayan o, malalim po siya. Yan, kasi yung isa mong kamay. Then, power outlet.
Pwede po kayo ditong mag-charge ng cellphone. Bilhan nyo lang po sa ng charging outlet. Ayan, kasi may power outlet na siya nito. Ayan. Walang cover yung compartment dito. Then dito naman sa right side, dito maliit lang talaga. Bulsa-bulsa niya. Parang basahan pwede dito. Then ito naman po yung pinaka-ignition niya. So nakadisusi po pala ito. Ayan. So dito na rin po tayo nagbubukas ng ating upuan. At para makapagpagas tayo. Yan. Meron po sa dito integrated hook. Maganda kasi may lock na po siya. Ayan, sabit nyo lang dito, tapos nakalock na agad. Ito naman po yung footboard. Parang mas malapad pa ito sa Honda Click 125. Ayan, lagpas isang dangkal. Dito naman hindi maabot, So, mas maganda. Mas malawak siya. Na rin yung lagayan ng kanyang battery, mga idol. Dito na po sa bandang footboard. Then, buksan naman natin yung underseat compartment. Yan, nakabukas na siya. Buksan naman natin. Grabe, ang lambot ng kanyang upuan, mga idol. Plain lang din po siya. Wala siyang masyadong design. Yan, buksan natin. Wow. Grabe, mas malapad na siya. Tapos, mas malalim. Ayan, mga idol. Grabe, sobrang laki na ng kanyang underseat compartment. Malapad siya, pero yung lalim niya, hindi naman masyado. Yan. Tapos yung battery niya, lagayan ng battery niya dito na po sa footboard. Ayan. Para mas malapad na dito. Then, may pa rin po sa Y-Connect. So, ito po yung Y-Connect niya. Ito naman yung gas tank niya. Maganda kasi meron siyang drainage ng sobrang natatapo na gasolina. Then, ito yung napansin ko dito, yung grab bar niya. Maganda. Solid alloy, tapos ready to top box. Ayan po. Pwedeng-pwede na lagyan ng ating mga top box. Lumako naman po tayo sa tail light at brake light niya. So, ganito po yung design niya. Mga protection niya, itong mga hard plastic dito, kung sakaling matumba. Then, ito naman yung niya, tail light, brake light. Tingnan nyo naman, napakaganda. Hindi nakahiwalay yung signal light niya dito sa tail light at brake light niya. Pero lahat, gumagamit pa rin po ito ng halogen bulb. Hindi pa rin sa ginawang LED. Ito naman yung back fender niya. Wala siyang masyadong design. Yung back fender niya, napakalapad. Pero maganda to, lalo na ngayon sa tag-ulan. Hindi talaga tatalsik masyado yung mga dumi. Then ito naman po yung pinaka-muffler niya, Tambutsu. So wala siyang masyadong dito, design yung silencer, mga ganun. So ito yung heat guard niya, plastic. Plastic po siya, mga idol. Cooling system, naka-air cooled pa rin po ito. Ayan. Then, pagdating sa size ng gulong naman dito sa likuran, is 110 by 70. 12 inches pa rin po yung laki ng kanyang mags. Parehas na parehas lang po sa harapan yung size ng gulong, size ng mags. So, parehas lang po talaga. Ayun, Then, tubeless, naka-street tire. Suspension naman po nito sa likuran, gumagamit pa rin po ito ng single shock. Pero wala naman tayong problema dyan. Maganda pa rin yan. Ito naman yung niya, airbox, then CVT. Yan. So wala rin po pala itong kickstart assist. Wala pa siyang ganun, mga idol. Yung system naman po nito sa likuran, yung brake niya sa likuran, gumagamit pa rin po ito ng mechanical drum brake. Ayan po. Mechanical drum brake. Then dito naman tayo naglalagay ng gear oil. Ayun, So, same lang yung gulong niya sa harapan at sa likuran. So, yun, pagdating sa makina, wala pa rin na bago. 125cc, naka 4-stroke, 2 valve, single overhead cam, at ang cooling system po nito is air-cooled pa rin. Yan, naka-air-cooled pa rin po yan. Pero wala naman tayong issue dyan. Maganda pa rin yan pang long ride. So, yan mga idol, Mio Gear S. Grabe, sobrang sulit. Unang-una ko nagustuhan dito yung legroom. Yan, malapad po siya. Then, yung underseat compartment niya, malapad. Ayan po. Tapos, maganda na rin yung instrument panel gauge na ito. Ayan, Wow. Then, maangas na rin yung headlight. So, ayun, kuha na po kayo ng motor na to. Sa halagang 81,900 pesos. Ayan, bagay na bagay kay sir.
Tapos yung legroom niya, maganda kasi hindi sumasabit yung tuhod ni sir. Grabe, ang tangkad ni sir pero saktong-sakto. So yan mga idol, kung may mga ipapa-inquire pa kayo sa akin na motor, comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. Chris Ride Motovlog, ride safe po tayo palagi. God bless you all. Thank you.